So, hello guys, merong nag-post sa Pangyaw na anonymous participant. So, naghihingi siya ng advice about sa situation niya sa employer niya. So, sabi niya dito, sana po ma-approve. Nagugulan po kasi ako. Nag-break contract po ako. Bababa ko po sa September 9. May nag-interview po sa akin. Nagustuhan po nila ako. Kaso, natakot po sila kasi po, baka po ma-job hopping daw po ako. Tapos sabi po ng agency na in-applyan ko na isa daw po tumatanggap ng break contract. Ayaw po nila. So, kung kayo po na sa kalagayan ko, titiisin nyo po ba amo nyo na till 2 a.m. ka pinapa-work 6:30 a.m. or 7:30 a.m. minsan umpisa ng work, at kahit day off ganun pa din po. Kaya po sana ang work, kaso sinasaktan ako ng dalawang beses at pinapa-explain ako till 2 a.m. bakit ganito ganyan. Tapos pag magsasalita ako, sasabihin no excuse, no sorry allowed. 14 months ko na po sa kanila. Tapos isa din po, pag nag-off ako, lahat ng dala ko papalabas, papasok ng bahay, isa-isa ko po na check. Pinapatayo po ako ng ilang oras bago ako pwede pumasok sa bahay. 6 po CCTV. So yun guys, binasa ko. So base sa naintindihan ko dito, sa yung employer mo is abusive, I think. Kasi ate girl, kung sino ka man, base mo dito na kung kayo po ang nasa kalagayan ko. So base po sa opinion ko po is ikaw mismo ang magbigay ng limitasyon ng trabaho mo. Kahit sinabi nila na 2 a.m. ka basta halimbawa kung gusto mo na magpahinga, hindi mo na kaya, till 10 a.m. matulog ka na, pasok ka na sa kwarto mo. Pag tinanong ka na bakit ganito, bakit ganyan, no excuses, wala, kailangan mo silang sagutin. Sasagutin mo sila, sabihin mo na wala silang konsiderasyon, kasi pag once na mabait tayo or nakikita nila na nagpapatalo tayo, madali tayo mag-oo sa kanila, talagang aabusuhin nila tayo. Pero kung tayo mismo ang nagbibigay ng limitasyon, kasi tayo yung nahihirapan, kailangan nating mag-voice out, kailangan nating ipaliwanag sa kanila na alam natin yung batas. So alam natin na pag day off natin hindi tayo pwede magtrabaho, so pwede tayo initiate ng mga pwede natin gawin. Pero po pag ganun po, kailangan tayo mismo na mag-ano, kasi kung halimbawa siya yung nag-terminate sa'yo, di at least alam mo sa sarili mo na wala kang nilagbag na batas. Ano ba irereklamo niya? Na natulog ka ng 10 a.m. na hindi pa tapos yung trabaho. So kailangan mo rin ng evidence na pinapatulog ka nila ng 2 a.m. So yun lang ang reason ako. So ang may papayo ko lang sa iyo guys, sis, huwag kang magpapabuso. Kailangan ipaglaban mo yung karapatan mo at kailangan mo mag-stand out sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Huwag kang matakot kasi meron tayong kakampi dito. Thank you.